Mga kaibigan, first of all, ngayong araw ng May 1, 2024, pinilit ko na maka one-on-one at makausap personal si dating Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, Dionisio Santiago. At dati rin po siya na PDEA Chief Director General na si General Dionisio Santiago. Tinanong ko sa kanya personal, ano po ba ang pagkatao? Ano po ba ang kredibilidad nitong dating PDEA agent na si Morales? Now, mga kababayan, pakinggan nyo po mabuti kung meron bang kredibilidad or tama ba na tayo'y maniwala sa sinasabi. At may pagkakataon pa din po kanina na tinanong ko si General Santiago, Sir, ano po ang inyong opinion? May naniniwala ka ba na may mga taong nasa likod nila Morales? Ang sagot niya, natural meron yan. At hindi aamin ang mga yan para sabihin na may mga taong nasa likod. Now, mga kababayan, pakinggan na po natin ang akin interview. Walang iba kung hindi kay General Dionisio Santiago. Si Morales. Hindi ko makakilala kaupo namin sa Green Hills ang girlfriend niya. Opo. Kaya ang tanong daw, sino mong asawa sinasama mo? Hindi ba dalawa asawa mo? Kasi, kung kayo tayo tatanungin, sir, credible ba yung mga pinagkasabi niya? Ano? Credible ba yun? Alam mo, matalinong tao yan. Sabi nga ni General Bobby Santiago, i-polygraph test mo yan, lulusot kahit nagsisinungaling eh. Genital liar yan. PMA din ba siya? Ano? PMA siya, sir? Dalo lang, pulis lang yun. PNP lang siya. Pero kung kayo, sir, tatanungin sa inyong, siyempre, kada paano, kilala niyo naman yung background niya, meron kayang taong nasa likod niya? Eh, dyan ba naman nagtatapak? Si Maharlika ba? Hindi naman si Maharlika, wala bang nagsusupport dyan? Meron yan? Oo. Nga, eh, pag dapat magkakausap sila. Hindi siyempre, aminin ba nila sila nagpo-provide ng Nasabi yan, hindi sila magkakilala, naniniwala ka. Hindi, sir. Siyempre. Ano pala eh? Hindi. Pero kung kayo, sir, tatanungin niyo, sir, ano ang motibo ng lahat ng ito para ginagawa? Morales, gustong pumapil yan. Gustong pumapil yan. Nagtayo ng anti-drug advocacy yan. Di ba tinira ko yan? Okay. Tinira ko yan. Pagkatapos, nung wala na ako, si Gutierrez naman binanatan niya. Sabi niya, magaling daw ako kaysa kay Gutierrez. Buti pa raw ako. Tapos nagtayo ng foundation. Ako ginawang poster mo. Hindi ako umaten. Okay. Yan ang aloko yan. User. Di ang dating sa inyo, walang credible. Eh, tanong mo, wala. Walang credible. Eh, hindi ba nagka-dismiss ng time namin yan? Yes, sir. Hindi kasi yung dismiss yan ang kwan niya, ito ang kwan mo. Kinuha siya sa Supreme Court. Opo. Dismiss siya. Dinismiss ng PDEA, in-appeal sa Court of Appeals, in-appeal sa Supreme Court. Ganyan siya. Opo. Perpetually disqualified from government service yan. Ibig mo sabihin, tanga yung mga justices. Siyempre. At tinanggal siya. Opo. Ba't naman kasimple yun? Ano, pinapalabas mo, sinungaling yung mga justices. Ikaw ang tama. Opo. Pero sir, kanina nga nasabi ko nga, meron kayang dikit siya sa dating administration? Kasi dating administration gusto siya pabagsakin eh. Ano? Dating administration, gusto pabagsakin ng dating administration ng kasalukuyang administration eh. Bago ko. Dikit ba siya sa dating administration, sir? Hindi ko alam. Hindi ko nakikialam sa kanya. Wala. Mula nung mawala ako sa gobyerno, wala na ako. Hindi na ako nakikialam. Okay. Oh, saan nakikita ko, tahimik na nga lang kayo, sir eh. Kaya anong gagawin ko? Ba't ako mag-iingay? Anong mapala ako? Yes, sir. Pero sir, kung anong gusto lang gawin, problema nila yun. Bagat ako, position ko, nailip ng tao yan. respeto. Kung gusto nyo palitan, mag-eleksyon ulit kayo. Pero sa tingin nyo, sir, magtatagumpay ba yung mga nag-a-attempt na papabagsakin ng administrasyon ni Pangulong Marcos? Depende sa presidente yan. Siyempre, depende kung ano mo. Kaya nga humahanap sila ng issue pa ulit-ulit.
Kailangan magaling din ang mga dumidepensa sa presidente. Eh kung yung magdidepensa sa'yo, mapapahama ka lalo, may problema ka. Opo. Diba? Yes, sir. Ano pa simple?